Okay, manindog tang tanan palihog. Let's open our Bibles in Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Matthew chapter 28, verse number 18 to 20. And this is a very common verse. And I hope tonight that we would not be allergic to a message that talks about soul winning. Hangtod mahuman ang misyon, hangtod mobalik si Jesus Christ, ang simbahan, magwali, ang pastor, magwali sa pagpangabig o kalag. And I hope and pray nga madasig ta sa paghuna-huna sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kaganihang alas 4 sa hapon, si Lola Bising, Auntie Rachel, namatay na no? Ganinang hapon, alas 4. Sa itong oras amang? 4:30 ang among Lola dito sa San Pablo, gikuha na sa Ginoo o palahubog kay tong dako, pero kadaghan tong higayon nga nasangyawan sa pulong sa Ginoo. Pero itong daghan na, aning magwali ko, kinsa may moangkon nga makasasala. Ako, makasasala ako. Mutaas gito sa iyong kamot. Ambot kung tinod-an ay bagyo to, kay hubog-hubog na rabapod to nga naminaw, no? Pero, I believe, nakadawat to siya ni Kristo sa iyang kasing-kasing. So, atong i-pray sa Ginoo, nga gamiton ta, nga dili lang kita ang maluwas. Moadto ba mog langit? Sigurado gid bagta nga moadto tag langit. Dili lang unta ikaw ang moadtog langit, kundi ang imong pamilya ug imong minahal sa kinabuhi. Verse number 18, ang tanan magbasa until verse 20. Go. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. The title of our message tonight comes from the 3 verses that talks about all. So we have verse number 18, we have all power. And then in verse number 19, we have all nations. In verse number 20, we have all things. Verse number 18, all power. Verse number 19, we have all nations. And in verse number 20, we have all things. The title of our message tonight, the total package of the Great Commission. This verse is a wonderful verse that reminds us nga dili gyud in taon yaga-yaga ang pag-share sa pulong sa Ginoo. It is a serious business. If you are a Christian ug wala ni sa imong kasing-kasing kinahanglan kining butanga ato gyud ning ibutang kanunay sa atong kinabuhi nga ang atong mga baba gamiton nato para ang mga tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Father God in heaven, I pray that you will bless this message. Thank you, Lord, sa mga Kristohanon nga naadinhi. Salamat kay Ginoong Dios sa kasing-kasing nga ilang gipakita, Ginoong Dios, ang ilang gugma sa pagsimba, gugma sa pagpaminaw sa imong pulong, gugma, Ginoong Dios, sa paghimaya sa imong pangalan. Lord, I pray nga pinaagi na nga mensahe, makahuna-huna mi, makahinuklog mi sa among mga minahal sa kinabuhi, sa among mga higala, Lord, nga wa pagyud nakaangkon sa kaluwasan. Lord, dili tiaw-tiaw ang impierno nga padulngan sa tao. Busa, Ginoong Dios, kami nag-angyo kanimo, Lord, nga pinaagi ni nga mensahe, Lord, makami mapahinumduman sa imuhang pulong. In Jesus' name I pray. Amen and amen. The total package of the Great Commission. The Great Commission cannot be accomplished or cannot be executed by those who are not yet saved. And yet, the thing is that when we go out, makita nato nga nay magkalain-lain nga mga sikta nga mag-share sa pulong sa Ginoo. And we all know, ang ilang mga attire palang daan, makaila na ta, kinsa na sila. Basta gani nag-long sleeve og puti, o nya nag-necktie, unsa man na sila? Mga Mormons. Mag-share sila sa pulong sa Ginoo. But the problem is, they are sharing nga kitang tanan,
mga spirito daw ta sa unang panahon nga gasuroy-suroy sa kawanangan, and then eventually ning sulod ta sa bata nga natawo aning kalibutana, and our goal is muhamtong ta sa espirituhanong kinabuhi para kita totally mahimong anak sa Ginoo. That's how they teach. We understand that the Jehovah's Witnesses, manglakaw na sila, magsayal na sila, mura po mga Baptist, kung mag-share sa pulong sa Ginoo, malumanay kaayo mo istorya, ikaw dako na kay kagtingog, sila malumanay kayong istorya, mura og sila'y tinuod, kita mo ay dili tinuod, ganoman, ikaw na may isog kay sa katanan. Because they teach nga si Kristo ubos nga Dios. Ang mga Jehovah's Witness nagtudlo sila nga ang langit mauna ning kalibutan. Ang impierno mauna ning kalibutan. Kung ikaw na'y problema, mauna na ang impierno. Kung ikaw doon ay panalangin, mauna ni ang kalibutan. However, we understand nga lahi ang langit, lahi ang lugar nga gitawag og impierno, lahi pod ang kalibutan nga atong gipuy-an. And I can tell you of different teachings of the false churches and the false religion, and we understand from the Word of God, walay lain nga giintriguhan sa maayong balita sa kaluwasan, walay lain kundili ang mga tao nga nasayod nga siya luwas. Ang mga tao nga nasayod og nakasiguro nga sila sigurado nga moadtog langit. So ang pangutana karong takna sa kagabion, sigurado bagyud ka nga langit ka padulong. Ikaw ang giintriguhan sa Ginoo sa maayong balita sa kaluwasan. First of all, we find, number one, we find the authority of the commission. The authority of the commission. Verse number 18, the Bible says, all power is given unto me. We all heard the word or the phrase, Great Commission. Great Commission. We always hear that in the speakers nga atong mapadunggan din sa church, sa mga mensahe, sa Sunday school. We heard the Great Commission. The Great Commission. Og nasayod ta, Matthew 28 verses 19 to 20 is the verse that talks about the Great Commission. But what is the meaning of the word commission? Unsay pasabot anang pulong nga gitawag og commission. This is different from the word commission nga sadyang ikaw makahalin ka og sakyanan na kay komisyon. Dili ni mao ang pasabot ana. Kung ikaw makapahalin aning yutaan na kay 5% nga komisyon, dili na mo gipasabot aning pulong nga commission. Next slide please. The English word commission comes from the Latin word committere, meaning to entrust or to send with a purpose. So a commission is something entrusted to someone. Gipatigayon, giintrigo sa usa ka tawo for him or for her to carry out. And what is the thing nga iyahang i-carry out? Ang iyahang tumanon, ang iyang buhaton. What is that? It is a mission assigned with authority. Dili siya gabuot-buot, dili siya maoy galakaw-lakaw ug iyang kaugalingon, kundi siya naay otoridad, naa siya'y gahom sa pagbuhat ni anang usa ka butang. Thus tonight, the word commission in the phrase the Great Commission means an authoritative command, charge, or assignment given by a higher authority. Ug walay lain nga nagsugo niini but our Lord Jesus Christ. The word power in verse 18, ingon ng Bible, and Jesus came and spake unto them. Kinsay nag-istorya niini, walay lain kundi si Jesus Christ, and he said, all power is given unto me. Kanang pulong nga power, it means authority. It means sovereign right or delegated dominion. Ingon si Kristo, ang tanang gahom gihatag nganhi kanako. Ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag nganhi kanako. Panglakaw kamo ug iwali ang maayong balita sa kaluwasan. This verse right here in verse number 18 is the very foundation nganong mga bigtag kalag
dili na sugo sa pastor, dili na sugo sa Bible Baptist, dili na sugo ni Dr. Gisalva ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Sugo ni Jesus Christ. It is the command of the highest authority, no other than our Lord Jesus Christ. He is the supreme authority and He is the one nga nagsugo kanato. Mo nang before niya gipadala ang iyang mga disciples, before He said, "Go ye therefore and teach all nations," panglakaw kamo, sa wala pa niya nag-istorya, giingnan sila ni Kristo, gihatag kanako ang tanang gahom. Nganuman, gipahinumduman sila sa Ginoo, mga kaigsuonan, kinsa ko, kinsa siya nga nagpadala kanila. The sovereign, the all-powerful King of kings and Lord of lords. Unang kung mag-share ta sa pulong sa Ginoo, di gyud ko mutuo nga way maluwas. Nganuman, dunay Dios nga nagpadala nato. Christ said, or Paul said in 2 Corinthians chapter 4, verse number 5, "For we preach not ourselves." Dili, wala na to giwali ang atong kaugalingon. We do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord. Aren't you glad? It's not your message. It's the message of the one who gave the authority, the Lord Jesus Christ. That is why tonight, mahadlok ka mo share sa pulong sa Ginoo. Mahadlok ka mangimbitar og mga tao sa simbahan. Ano mahadlok man ka? Nga naa man kay authority gihatag sa Ginoo. Kisugo ta sa Ginoo. Unya mahadlok ta, maulaw ta, maikog ta, mga kaigsuunan, kano sa aman mawala ang imong kaikog aning mga matay ng mga tao, kano sa aman ka mangisog og share sa pulong sa Ginoo, kung gihaya na ang imong higala, kung gihaya na imong paryente, karon nga buhi pa sang Yahweh sa pulong sa Ginoo. Karon nga buhi pa, dala sila diri sa simbahan, invite sila sa church aron sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Do not be afraid to speak. Do not get shy or do not rely on your ability. But we are to remember that we have the authority from the one who has the power to bring the souls of men to hell. And the one who has the power to give life, called eternal life and salvation. Apostle Paul said in Romans 1:16-18, a very common verse says, "For I am not ashamed." Everybody go. "For I am not ashamed. I am not ashamed." Hello? Mauwaw ta. Pero si Paul wala na uwaw. Ang uban na to, maulaw pa magdalag Bible. Unsa man mayo kaulaw-ulaw dalag Bible, oy. Pulong na si Ginoo. Amen. Dalag Bible. Dalag Bible. Mauwaw ta muhatag og gospel tracts. Kay mahadlok ka balibaran. Ingon sa Apostle Paul, wa ko naulaw nga iwali ang maing balita sa kaluwasan, the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Naagyoy maluwas nga naman dunay gahom sa Ginoo, kay dunay authority Dios nga labaw sa tanan ang gasugo nato nga magsangyaw sa maing balita sa kaluwasan to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Verse number 17, ingon ng Bible, verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith." There is no other way for the righteousness of Christ para mapadayag sa mga tao, para makabalo ang mga tao nga duna di ay pagkamatarong nga naa ni Kristo nga pwede natong maangkunan. Kaya ang hunahuna sa tao, magtinarong ko para malangit ko. Akong i-earn ang akong pagkabuutan. Akong i-earn ang dalan padulog langit. Magtinarong ko, magbinuutan ko, dapat relihiyoso ko, dapat hinimba ko, dapat manggihatagon ko para muadto kog langit. Ingon ang pulong sa Ginoo, pwede kang mahimong matarong atubangan sa Ginoo kung imong dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing. Paano man na mahibawan sa mga tao kung way magwali sa kaluwasan? Apostle Paul said, he is not ashamed. As it is written, the just
shall live by faith. Furthermore, tonight we must be reminded that we are going to be accountable to Christ with the gospel that He has entrusted to the church. Gitigaan ta sige maing balita sa kaluwasan. Basta sugoon ganita sa atong ginikanan, mga anak. Ang atong mga ginikanan maningil gyud nato. Imo na bang gibuhat? Di ba? Tipani, gilabay na ba nimong basura? Sugoon siya sa iyang mami agang niya. Oh, manami, gilabay na nako mi. Oh, sugoon si EJ ni Daddy Binbin niya, dong, imo na bang gibutang sa rep ang isda, gikag fishport? Yes, Dad, ako nang gibutang, Dad. Maningil gyud ang ginikanan kung ikaw mismo musugo ka sa tao, imo gyud nang paluapon. Kung gisugo ta sa Ginoo, manubag ta sa Ginoo. Nya moingon ka, Lord, abigin ako kuan, Lord, para ra na sa pastor. Lord, abigin ako para ra na sa kuan. Para ni natong tanan. Amen? Para ni natong tanan. Soul winning is not for the selected members of the church. It is for all of us. That's why the Bible says in 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 2, let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. And the word mysteries of God, it refers to the preaching of the gospel of Christ. Ingon ang pulong sa Ginoo, kita piniyalan ta sa Ginoo. Meaning mga kaigsunan, usa ka adlaw kita maghimo tag pagpanubag sa Ginoo sa maing balita sa kaluwasan nga atong naangkunan. That's why in verse number 2 it says, moreover, it is required in stewards, because we are stewards of the gospel, that a man be found faithful. I hope and pray tonight that we are faithful in being stewards of the gospel of Christ. Number 1, the authority of the Great Commission. Ayaw kaulaw sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ayaw kaulaw hatag gospel tracts. Ma'am, na may panghatag ni mo, ma'am. Basahon pulong sa Ginoo. Ma'am, can I invite you to church? Oh, si attorney, sige, text nako, pass, palitin na niya mong property, pass. Nako, attorney, maampo pa mi sa Ginoo. Pero attorney, simba tarong Domingo, attorney. Oh, basin ding maluwas, di na niya pabayaran, no? Ihatag na lang niya, no? Oh, mga kaigsunan, ayaw kaulaw, ay kahadlok, wa ni ator-atornihay ang pag-adtog langit og impierno. Amen? Wa ni pa doktor-doktoray, wa ni pa negosyantihay. Mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo, nag-ingon ka nato, dunay sugo sa Ginoo. Kinahanglan masabtan ninyo ni, members of the church, kinahanglan masabtan ninyo ni, ang soul winning, dili lang adlaw nga Sabado. Ang soul winning, hangtod tigaan kag oportunidad sa Ginoo. Nga maka-share ka sa maing balita. I will not judge you. Kung dili ka maka-apil og soul winning anig ka Sabado, dili tika hukman, dili po ko nimo mangdaot, I will not. Because kitang tanan doon natin mga nagkalain nga mga schedule sa atong mga kinabuhi. But listen to me. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, isangyaw ang mga balita sa kaluwasan. Share the gospel of our Lord Jesus Christ. Let them know, first of all, una sa tanan, sa imong kinabuhi nga nagtinarong ka, sa imong kinabuhi nga makakita sila sa maayong testimonyo nga ikaw dunay Kristo o dunay Dios sa imong kinabuhi. Kay maskin pag ikaw pa ang pinakamaayong manulti, ikaw pa ang pinakamaayong mo explain sa pulong sa Ginoo kung ang imong kinabuhi hugaw kay sa katanan, wa gyoy mo tuon nimo nga ikaw iya sa Ginoo. And then give out gospel tracts, invite people to church, share to someone. Brad, can I have a coffee with you? Pwede ba kong
pwede ko, dali, anita din sa among panimalay, pwede ba kang librehon o panihapon, dayon, share nimo sa maing balita sa kaluwasan. I mean, we can do all these things for the sake of the gospel. What is 500 pesos kaysa sa kalag nga maluwas hangtod sa eternidad? Sa simple lang nga paglibre, sa simple lang nga panihapon, sa simple lang nga giveaway sa mga young people, bahalag mo gasto tag 4,000, 3,000, 5,000, or kung pila man ang magasto, di bali na kung dunay kalag nga maluwas. Ang kwarta, ambot lang, kawaton ra. Sige tagbayad og buwis. Ang mga congressman, sige pamalit og helicopter, tanawa ra. Sige tagbayad og buwis, grabe kayong gobyerno, maningil og buwis. Napay Ralph Recto, sige na po, increase na po og buwis. Kinakulangan ko gasolina ilang mga helicopter o jet plane guro, no? Number 1, the authority of the commission. Number 2, the ambit of the commission. Ambit. Ambit refers to the bounds or the limits or the extent of something. And the ambit of or the limits of the Great Commission, ang scope ba, ang limitasyon sa Great Commission sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Makita na to in verse 19. The Bible says, "Go ye therefore and teach all nations." All nations. Ang kaluwasan, it is not only for some few selected individuals. Salvation is for all nations. It is for all the people in the world because the Lord wants all men to be saved. Natay mga pagtulunan karon nga natigaw ang social media. Karon dili na kayo ingon ana karampan, pero tunay mga pagtulunan karon sa mga Baptist in the past few months nga nag-away ang mga Baptist sa social media, murag mga di luwas, magdebate dito sa Facebook, kanang pulong nga kanang pagtulunan nga gi-identify nila ni John Calvin, and that is what we call Calvinism. And if you are interested with that doctrine, akong suggestion nimo ay na lang na tagda. Ay na og tun-i pa kay mosamot og kalibog ang imong utok. Kay ang ilang gitudlo nga dunaday pinili sa Ginoo nga maluwas. Di na ta magsulwining. Kay maskig magbali-bali ang kalibutan, kung gipili na sila sa Ginoo nga maluwas gyud na sila. Tanawa ra gud ng mga kulukoy nga mga pagtulunan. Dunay members pastorares dito sa Malangas. Murag wa na siya nagsimbahan na to, murag ning hawa na. Salamat po sa Ginoo, gikuha to sa Ginoo tong mga mini nga mga doktrina. Ako ning istorya ninyo one time. During the nagwali ko dito, giduol ko niya siya, pastor, tabangis kung ampo, pastor Bing, ang akong anak ba, tuwag Amerika, piliun unta siya sa Ginoo sa kaluwasan, pastor, piliun unta siya sa Ginoo nga malas kay pastor, dapat piliun ka sa Ginoo. Tanawa ko ng wag ko kadungog og prayer request diri sa Bible nga, iampo nimo ang imong minahal sa kinabuhi nga piliun sila sa kaluwasan. Tanawa na nga mga doktrina ha. So, atong masabtan, ayaw na lang mo pagtugatugag tuon ana. Tuhuin na lang ang pulong sa Ginoo, ayaw libog-liboga ang imong utok. Ang kaluwasan para sa tanan. Amen. It is not for selected few, it is not for selected individuals, but salvation is for all. Sa huna-huna sa Ginoo, because He is an omniscient God. He knows everything. Kahibalo ang Ginoo kinsa ang mudawat niya. Kahibalo siya kinsa ang moto o musalig kaniya. Pero ang Dios naghatag og oportunidad sa tanang tao nga duna sila kagawasan kung pilion ba nila si Kristo or ilang i-reject si Jesus Christ. Munang dunay mga pulong sa Bible, bahin sa verses sa kaluwasan kanang word nga whosoever, bisan kinsa. Mga kaigsuonan, nagpasabot na nga ang kaluwasan para sa tanan.
Amen? That whosoever, John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kana nga verse palang daan, ang kaluwasan para sa tanan. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mga kaigsunan, kinahanglan makasabutan ni ini nga ang Dios naghatag natog free will to choose Him, to choose the gift of eternal life. Or pilion ba nato ang impierno, ang kaluwasan para sa tanan. Amen? Ang kaluwasan para sa tanan. Mao na ang atong gibarugan karon. Daghan ng mga simbahan karon Calvinism na, Calvinist na kayo. Di na magsulwining. Well, layo ba ng mga Calvinist magsulwining gihapon pero naag yung mga worst kes tanan. Di na magsulwining. Di na magsulwining kay sobraan ka bright. Disod ning sobraan ta ka bright, no? Kani bang sobraan ta ka bright sa Bible ba? Kani bitaw masobraan ta ka bright, dili naman ka bright, abnormal naman ka. No? Kana bitong bata bitong nga sobraan ka bright, dili siya normal ba? Abnormal man na, nana. Una nga salamat ang bugo rata, amen. No? Paita po nung sobraan ka ka-bright oy nya, di nakawa na kay kaalam ba. May mga tao ngayon ana, may mga pastor ngayon ana, sobraan ka-bright. 1 Timothy chapter 2 verses 4 to 6, the Bible says, chapter 2, is this chapter 2? Chapter 2 ni War. 1 Timothy chapter 2 verses 4 to 6, the Bible says, here's what Paul said to Timothy, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Verse number 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Look at verse number 6, who gave Himself a ransom. Notice the next phrase, for all. Wala si Kristo namatay para lang sa mga pinili. Namatay si Kristo para sa tanan. Because He wants all the people to get saved. 2 Peter chapter 3 verse number 9. 2 Peter chapter 3 verse number 9. I have a unforgettable story or experience with this verse kay ay wag gyud ko gadahom nga ang pastor ang iyang pag-explain lahi. Unya ako ra bang istorya iyang ngalan dinhi na. Kailagid mo kinsa ni siya. Kay ilado ni siya sa tibuok Pilipinas. But here's how he explains 2 Peter chapter 3 verse number 9. Kana dang all daw diha, dili daw na para sa tanan. Kanang all daw diha, para ra daw na sa pinili sa Ginoo. Mo ang Calvinism. Ang kaluwasan para lang sa mga pinili sa Ginoo. So si Kristo wala siya nagpakamatay para sa tanan daw. Si Kristo namatay lang sa mga pinili. Tanawar ko ng pagtulong. Muna, sobraan ka bright ba? Amen? May nang pasalamat nga dito na sobraan ka bright. O, ingan ang Bible in verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any. Notice the phrase, not willing that any. Ambot kung iya ba nang nabasa ng word nga any, that willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kay si Kristo namatay para sa tanan, ang kaluwasan para sa tanan. Can I hear an amen? Another ambit or another limits of the Great Commission is found in verse number 20. If we go back to our text in Matthew chapter 28, verse number 20, there is another scope of the Great Commission. Ang kaluwasan, dili lang diha muhunong ang atong pagka-Kristohanon. In fact, tonight, we need to understand that God wants all things to be taught to all men. Not only God wants all men to be saved, He also wants all things, all spiritual things nga matudlo sa tanang mga katawhan. And this is referring to the discipleship. This is referring to our spiritual growth, our attitude when we listen to the Word of God. Muna nga, dili ni kawang nga ning anhi ka sa church,
kay mao ni ang pagpakaon sa imong kalag. Ang Great Commission, wala lang siya naghunong sa kaluwasan. Ang Great Commission, wala lang siya naghunong sa imong pagpabautismo. Kung tinuod kang luwas, ang unang sugo sa Ginoo nimo sa Matthew chapter 28 verse number 19, ikaw ug ako, kung ikaw luwas, magpabautismo ka. Amen? Musunod ka sa tubig sa bautismo. Tanan nga luwas sa Bible, gibautismuhan silang tanan. And after the baptism, then the Bible says that they did not stop serving the Lord, or salvation was not just the means to an end, but ang salvation, mga kaigsuonan, sinugdanan sa ilahang lifelong learning and growth through church, through Bible studies. That's why we have Sunday school, we have divine service, naatay serbisyo, pagwali sa buntag, naatay pagwali sa hapon, naatay young people's program, naatay discipleship sa mga young people o sa mga adult, naapagutay midweek service, wali na pod, naaputay Friday prayer meeting, wali na pod. Nganuman, kay ang gusto og tinguha sa Ginoo nga mulambo ang atong Kristohanong kinabuhi. Dili pwede nga sa imong pagkakristohanon, kaluwasan ra imong nahibawan. Kinahanglan kang mutubo. Kinahanglan mo expand. Kinahanglan kang mo lambo, mo grow sa imong kristohanong kinabuhi. That's why the Bible says in verse number 20, notice what Jesus Christ said. Verse number 20, everybody read, go. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Teaching them to observe all things. And the word observe is to do, to obey all things. Ayaw pilia unsa imong i-obey sa Ginoo. Amen. Kaya ang Kristohanon pilion naman nato. Diri lang ko. Kanilang kungkwan. Kanang giving, pastor, dili lang sa ko ana, pastor. Ganahan man kog blessing. Kanang giving, inyo lang na. Kanilahi lang ako Kanang kwan, pastor, kanang kwan, pastor, ingon ani namang gyud ko, sa una pa mangyud ko, daan namang gyud ko, ingon ani namang gyud ang akong kinaiya. Masking pagkabalo ka nga dili insakto, imong tinguhaon nga moobey ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung mga batitag, mga kinaiya o batasan sa una, karon nga luwas ta, i-obey na to ang pulong sa Ginoo. Obey all things. All things. Do not select. Obey selectively, but we are to obey and submit to all the teachings of Christ. Muna nga, nata sa simbahan, paminaw kita sa pulong sa Ginoo. Aning Sunday school, anigid mo aning Sunday school. Pag sayo, salamat ko nga ni ka Domingo, alas 9, dagan-dagan na ang nasa Sunday school. Amen? Lipay ko ni Ana. Dito sa La Loma Baptist Church, ang ilang gibuhat ito na Pastor Ramil, ang buntag, wali. Alas 9, 8:30 ilang simba dito, wali. Ano siya, sabi niya sa akin, siya nga, pastor, ginawa namin yan kasi yung mga members ng church, gusto namin na maka-attend talaga lahat sila sa Sunday school. Kaso, ang daming late. Anak ko nga, dili, universal problem, gudin ang late, no? Kamu nga mga malate, angayan mo malipay sa akong balita. Universal problem ng malate. Tanan ding simbahan ng problemahan ng malate. Abi na ko, kitara din, Kani pong madilid ang atong operator na to, universal problem po di ay na, no? Pag ato na ko katipunan, madilid man po ang ilahang mga PowerPoint nila, kitang tanan na, guday problema. Kung na yung mga matulog nga Kristohanon, universal problem po day na, no? Kay daghan pong simbahan ni matuan ako, mga tulog yun. Punang dili gyud sayon mahimong pastor, dili gyud sayon mahimong alagad sa Ginoo magwali kay nganuman halos buhato na lang. Kung pwede pa lang kong mutumbling, kung pwede pa lang kong mo-teleport, kung pwede pa lang para makuha lang ang atensyon sa mga tao. Pero pagamitag cellphone, di ba, mupula na lang mata, taman og las 4 ka na, why tulog-tulog?
mumata ng anak. Tanawang ina mo taman, murag tama ba? Murag tama na ni mo tapad. Alang nga, tag alas 4 matulog, tag alas 5, hala, sige, follow ang mga Korean popstar nga, mura po kaila sa nimo, wa ra ba kaila, hala, apil-apil po ka ana, mga comment po ka dito, ana. It's difficult. That's why, ang kamatuoran, mga kaigsuunan, kinahanglan, masabtan sa tanan. It is the duty of the pastor to preach the word of God. It is the duty of the man of God to feed the people with the knowledge of the word of God. Tungod kay, dili mo sugot ang Ginoo nga, taman lang ta sa kaluwasan, kundili makasabot ta sa other areas sa atong kinabuhi. Makasabot ta unsaon pagdala sa atong mga panalapi. Makasabot ta unsaon pagdala sa atong pamilya. Makasabot ta unsaon nato mga magkinabuhi tang balaan, magkinabuhi tang matarong sa taliwala aning kalibutan nga daghan kay makasasala og temptasyon. Kinahanglan makabalutan ni ana. Unsaon nga mahimo tang buutan nga bana, unsaon nga mahimo kang buutan nga asawa, unsaon nga mahimong buutan ka nga anak, unsaon nga mahimo kang panalanginan sa Ginoo ang imong trabaho, panalanginan sa Ginoo ang imong negosyo. Ang kaning tanan mga kaigsuonan, we are all in the process of growing together. Hangtod tang mga matay, way kahumanan ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Way kahumanan ang pagpaminaw sa wali. Kaya ang wali, maskin og kapila na nato madunggan, daghang panahon nga malimot ta og masipya ta. Sige tagwali og ampo, daghang Kristohanon wa pagyapoy ampo-ampo hangtod karon. Sige tagwali og giving, daghang mga Kristohanon wa pagyud gihapon naghatag. Ug matingala, nung lisod man kay ko sa katanan, uy, nganong naingon ani naman ko, ngano man kay naamay saad sa Ginoo nga wa manggod nimo buhata. So maglibog ta, nganong giingon ani man ako, nganong nakuan man sila sa akong kinabuhi ngano man, tungod kay wala ta nakakat-on sa pulong sa Ginoo. So it should be our lifelong desire. Karong sunod semana mahimo moabot na ang Nobyembre. Hapit na mahuman ang 2025. Paspas kay ang panahon. Ang pangutana, anigsalop sa adlaw, sa katapusang adlaw sa 2025, og imong i-examine, susihon nimo imong kaugalingon, ning lambo ba ang akong Kristohanong kinabuhi? Amen? Na ba ko'y mga kalag na nadala sa tiilan sa Ginoo? Natarong ba ang akong kinaiya? Maayo ba ang ako ang dagan sa akong Christian life? Because ang Kristohanon kinahanglan magkadugay ang atong kinabuhi, magkanindot ang Kristohanong kinabuhi. Learn spiritual things. Kung sige kag ka-late, tinguha nga, Lord, sunod Ginoo, madili na gyud ko malate Ginoo. Alas 4 pas kadlawon, Lord, naan ako sa simbahan, Lord. Wa pa silang pastor ng mata, naan ako dito. Lord, kuan Ginoo, mooni Ginoo, akong tinguhaon Lord nga na ako'y mga kalag Ginoo nga ako madala sa imong tiilan Lord. Ginoo, tabangi ko, I will increase my mission offering. I will increase my faith. Kung naghatag kag 2%, 3%, or 5%, or even 10%, I encourage you, atong hagiton ang Ginoo nga atong mapamatud-an nga tinuod ang mga saad sa Ginoo sa iyang pulong sa atong mga kinabuhi. Karong katapusan sa ato ang World Missions Conference, after that, the Sunday after our World Missions Conference, magkuha ta sa atong faith promise commitment. Mga kaigsunan, I encourage you, let's level up in our mission offering. Ato na pong hagiton ang Ginoo sa pag-challenge sa atong mga kaugalingon diha sa Ginoo nga atong mapamatud-an nga tinuod ang iyang pulong, tinuod ang blessing sa Ginoo. Ako mga kaigsuonan, ma-attest gyud ako na sa inyong atubangan. And I can tell you na yung mga testimonies sa mga Kristohanon, how they faithfully give to missions o giunsa sa Ginoo pagpanalangin ang ilang mga panginabuhi, giunsa pagpanalangin sa Ginoo ang ilang mga pamilya, kay dili gyud pwedeng mamakak ang pulong sa Diyos. Pastor, kamora na inyong mission, Pastor. Di lang ko anak, Pastor. Pobre raman mi.
Pastor, kuan naman good mi pastor. Unyara ng hatag-hatag pastor oy. Kamo lang sana pastor. Dito sa Pigkarangan, doon ay pastor sa akong tapad ba? Tapad ming duwa. Ako mang gitaparan ang kauban ni Pastor Ramil bagi kag Manila. Ako siyang gitaparan kay aning magwalig Bisaya, siya kasabot. So ako tig translate sa iya. Siya mo to'y gatiman ako nganing adto kog Manila. So ako siyang tapad ming duha. Ang akong tapad, pastor pod, pastor. Before nagkuha og offering, Pastor Ray Sobrabas, murag 15 minutos. Allah, story agad siya, kamong, di mo maghatag sa misyon, you are disobedient to God. Diligid mo panalanginan sa Ginoo. You are disobeying the Great Commission. Ingon akong tapad, kanang paghatag og misyon, may raman na sa simbahan nga dugay ng tighatag. Pero sa mga wa pa naanad og hatag, lisod na Muna ako, di ko nang taghatag og misyon. Ayo siya kabalo ba nga kita, ang iyang tapad, nag-support og misyon. Ang akong problema, anig storya niya, baho kay baba, ko. Anig storya, ganyan ako, idulit yung baba sa kuha ba? Kupaita po, aning di mag-support og misyon, baho kay baba, yun. Unay mga rason ang mga tao nga, muna nga, ang atong mga speakers sa World Missions Conference, katog yung nag-support og misyon. Nga naman, lisod kayo. Ang first speaker, nagwali, hatag, mission. Unya, ikaduang speaker, di mo to og misyon. Wa na, ang mga Kristohano, nalibog na, unsa magitinuod ani. Kay naay mga pastor nga, mauna ang ilahang baruganan nila, pero tanawa pod ang ilang kahimtang pertigyong lisura. Kung ang utok gani sa tao, dili ko muhatag kay ako ang angay tabangan, magpabiling yung kang luoy hangtod kang mamatay. Pero kung ang imong mentality, mutabang ko, muhatag ko, magpagamit ko, I will tell you, maski unsa pa imong estado sa kinabuhi, hawason ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo, kay saad na niya sa iyang pulong. It is more blessed to give than to receive. Wala ang panalangin sa pagdawat. Wala na ingon ng Bible, receive, and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together. What's the word that is used there? Give, and it shall be given you. We commanded to learn spiritual things. Ako tamong pahinumduman sa akong pagwali karon, ang atong mga daily devotional diha, ang atong mga planner na to, basin og giok-ok na lang na din no? Ato pa ning miaging mga bulan, kumusta atong pagbasa sa Biblia? Amen? Hello? Kumusta imong pagbasa sa Biblia? Kumusta man ang imong pag-ampo? Kumusta man ang dagan sa imong Kristohanong kinabuhi? God wants all of us to learn, to grow, to observe all things. Munang daghan kay buhaton ang yawa nato para dili ta makakaton sa pulong sa Ginoo. Hala bisihon ta, hala lingaw-lingawon ta sa itong mga cellphone, hala lingaw-lingawon ta sa mga kalingawan aning kalibutana para lang malimot ta, madistract ta, ma-sidetrack ta sa atong goal sa Kristohanong kinabuhi nga mo grow ta sa atong Christian life. Number 1, the authority of the commission. Number 2, the ambit of the commission. And number 3, and the last, the assurance of the commission. Look at the assurance of God in verse number 20. And lo, we are familiar with this. And lo, follow with me. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. The word always literally means all the days until the end of the world. The church must never stop preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Businesses may fail. Businesses may lose income or lose their gain. Pero ang pagwali sa pulong sa Ginoo, it will never fail. Masking pag di pa mo tuo ang tao, dili gansi ang tao nga nag-share sa pulong sa Ginoo. Kaya ang saad sa Ginoo dunay
pagkig-uban ang Ginoo kanato. So you realize this. When you open your mouth and share the gospel, you are not alone. Mo gina akong gipanghawiran every time magwali kog funeral, mura kog buang nga magwali sa tubangan sa mga tao, ni mga nanugal, ni mga di maminaw. Ako gyung gituhuan nga aning magwali ko na ay Ginoo nang giguban kanako. Because if you think you are alone na. Ting paita kung inana ang atong mentality. That is why when we share the gospel, we must be reminded that Christ is with us. God is in us. Mo nang dili gyud kawang kung mag-share ka sa pulong sa Ginoo, naagyoy maluwas, naagyoy pakigstorya ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Dili ikaw ang muluwas, dili ikaw ang mag-abri sa ilang huna-huna, kundi gamiton lang ka sa Ginoo para matandog ang ilang kasing-kasing. Dili ni pabraytanay ang soul winning, dili ni paabiladaray ang soul winning, dili ni talent ang pag soul winning, kundi gahom sa Ginoo. The abiding presence of God is all that we need in sharing the gospel. And that's the assurance of God. I am with you always, even unto the end of the world. Acts chapter 1, verse number 8, as we close. We all know this verse. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Muna nga, pagkaluwas na to, gisiliuhan ta sa balaang espiritu, o ang balaang espiritu, maoy maghatag og conviction, og magamit ka nato, na mo istorya ta sa tao, sa may balita sa kaluwasan. And we shall be witnesses, ye shall be witnesses rather, and to me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kining verse number 20, muogid ni ang usa sa mga gamay few verses in the Bible nga nagsaad ang Ginoo nga makig-uban siya nato. Munang ani magsulwining ta ugma or sa adlaw nga mo trabaho ka or manginabuhi ka sa imong mga tawo, sa imuhang mga paryente, ayaw gyud kalimot nga dunay Dios nga makig-uban nimo. Munang ayaw kahadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ayaw kaulaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed. Manindog tang tanan palihog, manindog tang tanan. We have been sitting for more than 30 minutes, and now is the time for us to kneel down and pray and say, Lord, help me to obey the Great Commission. I want to obey the Great Commission. I want to obey all your commands sa akong kinabuhi. Just like what you've said, Lord. Dili na ko pilion kung asa akong sundon, but akong tinguhaon nga akong sundon ang tanang butang